Ops, wait lang, wag ka muna mag-scroll at syempre, magbibigay tayo ng ating word of the day at sagutin natin itong katanungan na to. Ang sabi dito, Samuel, while driving his car on the highway, he saw a pavement marking which is double solid line. The pavement markings above signifies what? Yun ang sinabi natin no, sa ating katanungan. Ang sabi dito, habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan, itong si Samuel, ay nakita niya itong pavement marking. So pag sinabi natin mga pavement marking class, ito yung kumbaga nakapag-convey ng message sa ating mga roadway user natin. Yan. Ang sabi dito, ang nakita niya is double solid line. Ano daw ibig sabihin kapag double solid line, no? Ano bang dapat gawin at mga hindi dapat gawin natin? Letter A, can overtake but no crossing. Letter B, can cross and can overtake. Letter C, no crossing and overtaking. Letter D, no overtaking but can cross. So, yung pagpilian natin dito, unang-unang sabi dito, pwedeng mag-overtake pero hindi pwedeng mag-cross. Yan yung sabi ng Alpha. Ang Bravo naman, pwedeng mag-cross at pwedeng mag-overtake. Pang Charlie naman natin, bawal mag-cross at bawal din mag-overtake. Ang Delta naman natin, bawal mag-overtake pero pwedeng mag-cross. So, ano ba yung tamang sagot natin dito, class, no? Okay, so tandaan natin may mga may mga pavement markings tayo sa ating daanan at example nga natin dito yung ating mga double solid line, single, tsaka yung broken. Okay? Now, tandaan natin class, kapag broken line yung nakita mo or nasa line ka na which is broken, pwede kang mag-change lane. Pwede ka ding mag-overtake nun. Basta with caution. Okay? Pwede kang mag-change lane kasi broken man yon. Pero tandaan natin class, kapag single yon, single solid line, kapag single solid line ang nakita mo, yan, straight lang siya, tandaan natin, bawal tayong mag-overtake dyan, pero pwede ka namang mag-cross. Okay? So, ibig sabihin, tandaan natin, kapag single solid line, okay, no overtaking, pero pwedeng mag-cross. Okay? For example, na timingan, yung line, kung nasaan ka solid, single lang siya, pero solid, straight lang. Okay? Ngayon, bawal kang mag-overtake, pero pwede kang mag-cross kasi. For example, may bibiling ka sa harap, nandun yung fast food, gusto mong kumain, so pwede kang mag-cross, pero bawal kang mag-overtake kasi nga single solid yon. Okay, now, pagdating naman natin class, tinatanong kasi dito, double solid line. So, pag double solid line class, tandaan natin, no overtaking and no crossing. Okay? Tandaan ang double solid line, no overtaking and no crossing. Actually, hindi naman, saan ka naman makikita ng daanan na simula sa bahay mo hanggang doon sa dulo, puro talaga double solid. Kung mapapansin natin class, yung kalsada natin, malimit lang naman yung nilalagyan ng mga double solid line. Nilalagay lang yan sa mga paspasang daanan, sa mga pakurbang daanan, nang sa ganun ay maiwasan natin yung aksidente. Pero hindi naman yan sinasabi na hanggang doon sa bahay nyo, hanggang sa pupuntahan mo, grabe, double solid talaga. Hindi ganun yun. Nilalagay lang yan sa mga paspasan tsaka mga delikadong daanan. Yan. Tandaan natin, ang double solid line class, no overtaking, no crossing. So, the correct answer natin dyan is Charlie. No crossing and overtaking. Bawal mag-cross, bawal mag-overtake. Pero kapag broken line, pwede kang mag-overtake, pwede kang mag-change lane, pero with caution, dapat may pag-iingat yan. And syempre, kapag single solid line lang, bawal mag-overtake, pero pwede kang mag-cross. And syempre, laging tatandaan with caution pa din yan. Kasi sa lahat ng ating gagawin sa daanan, pag tayo nagmamaneho, dapat with caution talaga yan. So, paano? Sana nakatulong sa inyo na syempre, ito pa din ang inyong Lord, your Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Showman, Phila Isabel Calor sa CBRC National Lecturer and a Registered Criminologist. Nagsasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ng baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulatan, share, sabay ng tsamba, tiyaga, sipag at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.